At nagsalita na nga ho guys yung taong galit na galit dito sa mga bobo, which is si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. So meron ho siyang patutsada sa mga binitawang napakasakit at malalaking accusation laban dito kay President Bongbong Marcos. Unang-una na nga dito is yung meron daw ho tayong presidenteng adik. Meron din daw ho tayong presidenteng nasa list ng PDEA. At higit sa lahat, meron din daw ho tayong presidenteng bangag. So ngayon, nagsalita na itong si Attorney Larry Gadon. Syempre, kung si Harry Roque nga, dinipensahan si Digong, malamang meron din tayong Larry Gadon na magdidepensa kay President Bongbong Marcos. And so far, sabi ni Attorney Larry Gadon, totoo namang adik ang presidente. Wait, there's more. Baka mamaya i-bash nyo itong si Attorney Larry. Sinabi niya na totoong adik itong si Pangulo. Pero adik sa pagmamahal sa ating bayan. Adik sa paglilingkod sa ating bayan. Adik na matulungan ng ating bayan na umunlad. Doon siya nahuhumaling. Yun yung pinaka-daily routine niya na umunlad tayo. Doon ho na-addict sa pagtulong itong ating Pangulo at hindi ho sa mga, false accusation na binitawan nila kasi according to PDEA, since nabuo ang ahensya nila noong 2002, there was no Marcos. Diba? Wala hong pangalan na Bongbong Marcos sa listahan ng PDEA. Ngunit taliwas ito sa, sa sinabi ni Harry Roque, nakita niya rin daw ho na nasa list noong 2012 itong ating presidente. Pero wala naman siya pinakitang ebidensya. So, paano kami maniniwala? Ngayon, ito yung sabi ni Gadon. Marcos an addict. Addict sa pagmamahal sa bayan. That is exactly true. And this is the comment so far na pinaka nagustuhan ko. Kasi, very reliable and totoo naman nakikita sa mamamayang Pilipino. Biruin mo, ang daming investor na gustong mag-invest sa bansang Pilipinas for all over the year, almost 15 or 18 years. Diba, tumaas ang ating employment rate and madami pang achievement si Pangulong Bongbong Marcos in terms of drugs, diba? Sa tukhang, kaya naman pala natin na labanan ang droga nang hindi madugo. Just, di ba, hindi katulad sa nangyari nung nakarang administrasyon na mga blue collar lang yung natitegi. Now, pakinggan natin tong video ni Attorney Larry Gadon. Si Presidente Bongbong Marcos ay hindi adik. Nagsalita na ang PDEA na wala sa listahan ng mga suspects ng drug users ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos kahit noon pa man at hanggang ngayon. Hindi adik si Presidente Bongbong Marcos. Napakaganda ng kanyang pamamalakad ng ating pamahalaan. Sa katunayan ay sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 18 taon ay tumaas ang ating employment rate ng 95.8%. At nagkaroon tayo ng increase ng palay production ng 300,000 metric tons ngayon sa kanyang pamamahala. At napakarami pang mga bagay na pag-unlad ang kanyang ginagawa. Kagaya na lamang ng pagbaba ng inflation rate ng 3.9% itong nakaraang Disyembre. At marami ngayon ang mga investors na naglalayon na magtayo ng mga negosyo dito sa ating bansa. Kaya tayo ngayon ay maganda ang tinatahak tungo sa pag-unlad sa bagong Pilipinas. Kahit tanungin ninyo ang mga gabinete na ang lahat ng aming ginagawa ay talagang sang-ayon sa direksyon at advokasya ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik sa pagmamahal sa bayan, isang adik sa pagtatrabaho. Napakaganda ng kanyang pamamahala. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, tayo ay manalig at umasa sa mas mabuting
pamahalaan sa pamamagitan ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Maraming salamat. Okay. So, malinaw na totoong addict ang Pangulo, pero hindi addicts na nagtitake ng drugs. Hindi katulad ni Digong na nagtitake ng, fentanyl. Diba? High dosage of painkiller. Kaya laging nakaganon yung panganya, diba? Mga minamahal, laging nakaganon, boy. No, anyway, kaya nga ho, bagong Pilipinas, diba? Bagong Pilipinas, bagong muka. So, sa gobyerno ni Pangulong PBBM, meron siyang babala, 'di ba? Unang-una sa kanyang ahensya, bawal ang walang, tamad at sagabal. So, dapat pagtrabaho-trabaho. Kagaya nga dito sa nangyari sa DepEd, 'di ba? Total, hindi naman din kumikilos itong DepEd secretary natin. Ang ginawa niya, siya na ho yung mismo nagsalita sa ng DepEd na gumawa kayo ng mga any moves para makasabay tayo dito sa international assessment. Hindi na nga nakatiis ang ating presidente dahil pabubo na pabubo yung mga estudyante. Kaya siya na mismo yung kusang nagkilos. Pangalawa, bawal sa gobyerno yung hindi tapat at mga nangungulimbat. So yung ibig kong sabihin, corruption should not be tolerated. Kaya bawal dito yung mga 51 billion, 125 billion, a million pala within 11 days, tapos yung 2.7 billion, bawal yan dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa bagong Pilipinas. At pangatlo, bawal dito yung nang-aapi, di ba? And naghahari-harian. Yung parang above the law ba? Bawal yung ganun dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So yung mga ganyang pag-uugali, talagang may mga natatamaan. Kaya nga, yung isa nag-react, diba? So this is not yung issue dito is yung yung People's Initiative ko, no? Hindi naman yan yung pinaka-issue dito. Kasi alam na talaga nila, kaya sila nagsasalita ng ganyan because but by the middle of the year, sabay lalabas na yung warrant of arrest ng ICC. And, yung kanyang statement, pwede pa tong makadagdag. Hindi bumango yung pangalan ng matanda. Bumantot palalo. Kasi ang tingin sa kanya ng mga tao, parang protector ng mga high-profile person. So, yun ho, yung naging tingin ng tao sa kanya. Siniraan niya si President Bongbong Marcos. Alam natin na hindi na yan matatanggal sa kaisipan ng mamamayang Pilipino, pero mas lalo siyang bumaho kasi pagkaibigan niya pala, exempted sa batas. So, tama nga yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pangatlong tagubilin na sa gobyerno niya, bawal ang mga nang-aapi at mga naghahari-harian. Now, sa tingin nyo, sino yung addict? Diba? Yung isa nangako, within 3 to 6 months daw, mawawala yung droga. Kaso ang nangyari, yung nawala, yung mga inosente. Diba? Kaya guys, nanalo yung matanda because sa kanyang pangako, na napako din naman, pinangakuan niya eh. Hindi naman natupad, hindi naman nangyari. Diba? Ngayon, sila yung addict ba? Anyway, yun. Sabi ni Attorney Larry Gadon, dito nga sa article na to, well, nakita nyo naman kung ano yung nandito sa article na to, yun din yung kanyang sinabi na ang ating Pangulo ay ginagawa lahat. O, diba? Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik. Adik sa pagmamahal sa bayan, adik sa trabaho, at adik sa pag-aasikaso ng mga tungkulin ng pamahalaan. Adik sa pagmamahal sa Pilipino. Doon talaga naman totoong adik itong ating presidente. Hindi adik na nasa listahan ng PDEA kasi baka sila ba, 'di ba? We do not know kasi according to the statement of the former hitman ni former President Duterte kay Arturo Las Cañas na he is the lord of all the drug lords of the southern Philippines. So, sinabi niya din na pinatanggal niya sa list si Michael Yang. It is because, 'di ba, they are friends. Yan ang yung sabi ni Arturo Las Cañas na mukhang totoo naman kasi sa kanyang binitawang salita na para sirain si Pangulong PBBM,
'Diba? Sabi niya, hindi ko lang sinabi yan kasi nga magkaibigan tayo. So what does it mean? 'Diba? So pag magkaaway kayo, i-reveal mo na. Pero guys hindi ko sinasabing adik ang ating presidente. Kasi, nasa list ng PIDEA na wala naman since nabuo ang PIDEA noong 2002, there was no Bongbong Marcos indicated in the watch list of PIDEA na nagtitake ng drugs. 'Diba? Now anyway, yun dapat ganito, Harry Roque. 'Diba? Sumasampalataya sa tama, hindi sa masama. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.